Paano nga ba makagawa ng makinis, creamy, at walang butas na leche flan? Kung gusto mo ng silky, makintab, siksik, at melt-in-your-mouth na texture, huwag mong palampasin ang recipe na ito dahil ibabahagi ko ang mga sikreto para iwas palpak. Unang-una, sa isang malaking bowl, maingat na nating ihiwalay ang egg yolks sa egg whites. Para sa recipe na ito, 17 pirasong egg yolks ang gagamitin natin. Pagkatapos ay magdadagdag din tayo ng 3 whole eggs. Ang kombinasyong ito ang isa sa mga sikreto para maging mas creamy, mas silky, at mas siksik ang texture ng ating leche flan. I-beat lang natin ito ng dahan-dahan. Huwag masyadong mabilis at huwag ding sobra ang paghahalo para hindi tayo makagawa ng maraming bubbles dahil isa rin iyan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng maliliit na butas ang leche flan pagkatapos maluto. Ngayon naman, idagdag na natin ang 2 cans ng evaporated milk. Dahan-dahan lang din natin itong ibuhos. Alaska Classic Evaporated Milk na kulay red ang ginamit ko rito. At 3 cans na Alaska Condensed Milk na kulay yellow. Hindi ito sponsored, pero ito talaga ang personal kong marerecommend kung gusto mo ng mas creamy, mas malinamnam, at mas masarap na leche flan. Para sa akin, iba talaga ang creaminess at tamang tamis na naibibigay ng kombinasyon ng dalawang ito, kaya ito na rin ang lagi kong ginagamit sa recipe ko. Pagkatapos, magdagdag tayo ng 2 teaspoons ng vanilla extract at 2 pirasong kalamansi. Makakatulong ang mga ito na matanggal ang lansa ng itlog at magbigay ng mas masarap na lasa. Kapag kumpleto na ang lahat ng ingredients, haluin lang natin ito ng dahan-dahan. Huwag tayong magmadali at iwasan ang sobrang paghahalo para hindi makapasok ang maraming hangin sa mixture. Dahil gusto natin na maging makinis ang magiging texture ng ating leche flan. Pagkatapos mahalo, salain natin ang mixture ng 3 hanggang 4 na beses. Huwag nating laktawan ang step na ito dahil isa ito sa pinakamahalagang sikreto para makagawa ng sobrang kinis, creamy, at halos walang butas na leche flan. Natatanggal kasi rito ang maliliit na buo-buo ng itlog at mga bubbles na naiwan sa paghahalo. Kapag nasala na, i-rest muna natin ang mixture ng 2 hanggang 3 oras. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, mas maganda kung overnight ninyo itong ilalagay sa refrigerator. Sa ganitong paraan, mas makakaahon ang natitirang bubbles sa ibabaw at mas magiging stable ang mixture. Habang nire-rest ang ating leche flan mixture, gawa naman tayo ng caramel. Sa isang kawali, maglagay ng 2 cups ng white sugar at hayaan lang itong matunaw sa katamtamang apoy. Kapag nagsimula na itong magmelt, haluin ng tuloy-tuloy hanggang sa tuluyan ng matunaw at wala nang natitirang buo-buong asukal. Kapag tuluyang natunaw ang asukal at naging kulay amber na, magdagdag tayo ng tubig paunti-unti habang tuloy-tuloy ang paghahalo. Mga 1/2 cup ang nagamit ko rito. Mag-ingat lang dahil medyo uusok at sisirit ito sa umpisa, kaya dahan-dahan lang ang pagbuhos ng tubig. Kapag medyo lumapot na ang caramel, ilagay na natin ito sa ating mga lalagyan. Ang gamit ko rito ay 4-ounce microwavable cups. Maganda ito dahil pwede rin itong steam at may kasama na ring takip. Ilalagay ko na lang din ang link sa comment section kung gusto nyo rin ng ganito. Pagkatapos ma-rest ang ating leche flan mixture, haluin lang ulit natin ito ng dahan-dahan. Pagkatapos, ibuhos na natin ito sa mga cups na may caramel. Dahan-dahan lang din ang pagbuhos para hindi tayo makagawa ng panibagong bubbles. Kapag napuno na ang mga cups, takpan na natin ang bawat isa para hindi mapasukan ng tubig habang ini-steam. Ngayon, ilagay na natin ang mga ito sa steamer. Siguraduhin kumukulo na ang tubig bago ipasok ang leche flan. I-steam natin ito sa pinakamahinang apoy sa loob ng 45 minutes o hanggang sa maluto. Napakahalaga na mahina lang ang apoy dahil kapag masyadong malakas ang init, mabilis na mabubuo ang maraming bubbles at magiging butas-butas o magaspang ang texture ng leche flan. Kapag low heat lang, mas pantay ang pagluluto at mas makinis, mas creamy, at mas silky ang magiging resulta. Kapag luto na, hayaan muna itong lumamig ng tuluyan bago ilagay sa refrigerator. Pwede mo rin itong ilagay sa freezer kung gusto mong mapahaba ang shelf life nito. Huwag kang mag-alala dahil hindi ito nagyayelong sobrang tigas. Sa halip, mas lalo pa itong nagiging creamy, smooth at masarap kapag malamig na. At ayan na ang ating leche flan. Tingnan nyo naman ang resulta. Sobrang kinis, makintab, creamy, silky at walang butas. Talagang kitang-kita ang ganda ng texture. Mapapansin mong siksik at creamy talaga ito. Halos nakadikit lang sa kutsara at hindi agad nalalaglag. Ganyan ang gusto nating texture ng leche flan. Hindi malabnaw, hindi rin sobrang tigas, kundi tamang-tama lang. Sa bawat subo, sobrang smooth at literal na nagme-melt sa bibig. Siguradong mapapawaw
ang sino mang makakatikim nito at paniguradong hihingi pa ng isa pang serving. Kaya kung gusto mo ring makagawa ng makinis, creamy at pangnegosyong leche flan, subukan mo ang recipe na ito. Thank you so much for watching and happy cooking!